Kahit pa ang lugar na kanilang hinukay ay tinatawag na Babylon at Assyria, ang lengguwaheng ginagamit ng mga sibilisasyong ito ay tinatawag na Akkadian. Ang tanong ng mga archaeologist ay ito: sino ba itong mga Akkadians na ito? At bakit ito ang tawag sa lengguwaheng ginagamit ng Assyrian at Babylonian Empire? Posible ba na meron pang mas matandang kaharian na nauna sa dalawang sibilisasyong ito? Ngayon mga ka-LE, ang mga scholar ay muling sumilip sa Book of Genesis. At ang panimula ng kanyang kaharian, ang Babel, ang Erech at ang Akkad, lahat ito ay sa lupain ng Shinar. Mga ka-LE, kita nyo naman na nabanggit ang Babylon at Akkadia sa verse na ito, hindi ba? Ibig sabihin, meron talagang lugar na kung tawagin ay Akkadia o Akkad noong unang panahon. At meron pa silang dagdag na katibayang nahanap na magpapatunay na totoo ang Akkadian civilization. May nakita silang clay tablets kung saan nakasulat ang pangalan ng hari na kung tawagin ay Sharukin. Ibig sabihin nito mga ka-LE ay Righteous King. At ayon sa tablet, ang haring ito raw ay ang nagtatag ng kaharian na kung tawagin ay Akkad. Ayon pa rito, ang kaharian ng Akkad ay naging isang matagumpay na international empire dahil sa tulong ng kanyang Diyos na si Enlil. Sa madaling salita mga ka-LE, napakarami nilang nakitang clue mula sa Bible at sa mga tablets na nagsasabing totoo ang Akkadian Empire. At hindi nagtagal, ang mga scholar ay napanganga dahil natagpuan nila ang isang sibilisasyon mula pa sa 3000 BC. Ito ang tinuturo ng mga tablets at ng Bible. Nahanap na nila ang maalamat na Akkadian Empire.